Stop muna. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pagnanakaw sa airport. Hindi ito yung palabas na may habulan o sigawan. Ito ay tahimik, mabilis, at kadalasan napapansin lang kapag tapos na ang biyahe. Sa maraming airport sa iba't ibang bansa, may paulit-ulit na reklamo. May mga bag na mas madaling targetin ng magnanakaw. At hindi lahat ng pasahero ay pantay ang panganib. Maraming seniors ang naniniwala na ligtas sila. Maaga silang nag-check-in, may lock ang bag, tahimik lang sa pila, walang abala. Pero sa mata ng airport thieves, iba ang binabasa nila. Hindi edad ang basehan, hindi rin itsura. Ugali at sitwasyon ang tinitingnan. May mga bag na tahimik na nagsasabi, madaling kunin, hindi hahabol, hindi agad magrereklamo. At dito nagiging delikado ang katotohanan. Madalas senior ang may ganitong bag. May mga totoong kaso ng nawawalang laman ng checked luggage. Minsan pera, minsan gadget, minsan mas kritikal, gamot at dokumento. At kapag nangyari ito, bihirang malinaw kung sino ang may kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng airport staff ay masama. Pero malinaw sa mga ulat, may mga taong marunong pumili ng tamang target. At kapag napili na ang bag mo, tahimik lang ang galaw. Walang eksena. Pagdating sa destination, saka mo lang mapapansin. Kung ikaw ay senior o may mahal sa buhay na senior na bumibiyahe, mahalagang maintindihan ito. Hindi para matakot ka, kundi para hindi ka maging madaling biktima. Kung mahalaga sa iyo ang ganitong paalala, i-like mo ang video na ito para mas maraming seniors ang makarinig nito. Mag-subscribe ka sa Bantay Airport at Travel. Ito ang channel na nagsasabi ng mga bagay na hindi laging sinasabi sa airport. At sa comments, isulat mo kung saang bansa ka nanonood ngayon. Mahalaga iyon sa mga susunod na babala. Manatili ka. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga bag na unang pinipili. Bahagi 1, mga bag na unang pinipili ng airport thieves. Sa airport may tahimik na tanong na laging sinasagot ng magnanakaw. Mapapansin ba kung kukunin ko ito? Kung ang sagot ay hindi, iyan ang bag na unang pinipili. Sa baggage claim, halos pare-pareho ang eksena. Itim, abu-abu, parehong laki, parehong hugis. Kapag may humawak ng ganong bag, walang sisilip, walang magtatanong. Mukha lang siyang nagkamali at sapat na iyon. Maraming seniors ang nag-iisip. Mas mabuti ang simple. Hindi ako makatawag pansin. Tahimik lang ako. Pero sa airport, ang pagiging tahimik ay nagiging delikado. Isipin mo ito. Kung may dalawang bag sa carousel, isa ay plain black, ang isa ay may malinaw na strap o marka, alin ang mas madaling kunin nang walang papansin? Alam mo na ang sagot. Hindi hinahanap ng airport thieves ang pinakamahal na bag. Hinahanap nila ang pinaka hindi mapapansin. Kaya ang unang dapat tandaan ng senior traveler ay ito. Ang bag mo ay kailangang may identidad. Hindi ito tungkol sa ganda. Hindi rin ito tungkol sa uso. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Isang simpleng kulay na strap, isang ribbon sa hawakan, isang malinaw na luggage tag holder, kahit isang kakaibang cover. Hindi mo kailangang gawing makulay ang buong bag. Kailangan mo lang itanong, may makakapansin ba agad kung may humawak? Kapag may nakita ang ibang pasahero na hawak ng iba ang bag na may kakaibang marka, mas madaling magtanong, sayo ba talaga yan? At iyan ang ayaw mangyari ng magnanakaw. Isa pang mahalagang bagay, ang posisyon mo sa baggage claim. Maraming seniors ang tumatayo sa malayo, naka-side view. Minsan nakaupo pa. Kapag ganoon, mas mahirap mong makita kung sino ang unang humawak sa bag mo. Mas ligtas kung nasa harap ka mismo ng carousel. Hindi para makipag-agawan, kundi para makita agad. At kapag dumating ang bag mo, hawakan mo kaagad. Kahit hindi mo pabubuhatin, iyan ay malinaw na mensahe. May nag-aabang. Ngayon tanungin kita, kung ang bag mo ay lalabas ngayon sa carousel, malalaman mo ba agad kung may ibang humawak? Kung hindi ka sigurado, may dapat kang baguhin. Isa pang simpleng hakbang, huwag matakot na maging kakaiba ang bag mo.
Sa airport, ang kakaiba ay proteksyon. Mas maraming mata, mas maraming tanong, mas kaunting pagkakataon para sa tahimik na pagkuha. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas mapanganib na pagkakamali. Ang mga bagay na iniisip mong nagpoprotekta sa bag mo, pero sa totoo lang, sila ang nagbibigay ng senyales na may laman ito. Bahagi 2, ang akala mong proteksyon, siya palang problema. Maraming senior traveler ang kampante kapag may lock ang bag. Parang simple lang ang logic. May kandado, kaya ligtas. Pero sa airport, ang lock ay hindi laging proteksyon. Minsan, ito pa ang unang senyales. Sa mata ng airport thieves, ang tanong ay hindi kung may lock. Ang tanong ay, bakit may lock ang bag na ito? Hindi nilalagyan ng lock ang bag na walang halaga. Nilalagyan ng lock ang bag na may iniingatan. At alam nila yon, mas kilala ang TSA lock dahil approved daw. Pero ang hindi alam ng marami, ang mga susi ng TSA lock ay matagal nang kumalat. May mga nabibili, may mga pwedeng kopyahin. Ibig sabihin, kahit hindi sirain ang lock, may paraan para buksan ito. Pero mas tahimik pa riyan ang susunod na problema, ang firmware. Maraming bag ang mukhang matibay sa labas, makapal ang tela, solid ang hawakan. Pero ang zipper ay karaniwan lang. At ang karaniwang zipper ay may malaking kahinaan. Isang ballpen lang ang kailangan. Isang tusok sa pagitan ng mga ngipin ng zipper. Isang banayad na hila, hindi ang lock ang bubukas, hindi ang puller. Ang mismong zipper track ang hihiwalay. Makakapasok ang kamay, makukuha ang laman, at pagkatapos isasara ulit ang zipper na parang walang nangyari. Walang bakas, walang sira, walang hiwa. Pagdating mo sa destination, kapag may kulang, madalas ang unang iniisip ng senior ay, baka naiwan ko lang, at dito nagtatapos ang usapan. Ngayon matapos mong malaman ito, ang mahalagang tanong ay, ano ang mas maayos na gawin? Una, kung gagamit ka pa rin ng zipper bag, huwag gawing kapansin-pansin ang lock. Sa halip na malaking TSA lock, may mas tahimik na alternatibo. Simpleng cable tie o zip tie na kapareho ng kulay ng zipper. Hindi ito para gawing imposible ang pagbukas. Ito ay para huwag magbigay ng senyales na may mahalaga sa loob. Kung kailangang buksan ng security, madali itong putulin. Pero para sa magnanakaw, walang malinaw na reward signal. Ikalawa, kung ayaw mong umasa sa zipper, may mas malinaw na solusyon. May mga bag na walang zipper. Sa halip, gumagamit sila ng latch o clip system. Sa ganitong bag, hindi gumagana ang pentrick. Walang zipper track, walang tusok. Kapag binuksan ito, makikita at maririnig. Para sa seniors, mas simple ito. Mas kaunting parte, mas kaunting dapat i-check. Ikatlo, may isang bagay na madalas nakakalimutan. Kapag binuksan ng TSA o security ang bag mo para sa inspection, hindi palaging maayos ang pagkakasara. Minsan kulang ang hila, minsan may maliit na siwang, at ang maliit na siwang ay sapat na. Kaya pagdating mo sa destination, huwag agad umalis sa baggage area. Tingnan ang buong linya ng zipper, huwag lang ang lock, hawakan, silipin. Maraming pagnanakaw ang nangyayari pagkatapos ng security check, hindi bago. Ngayon gusto kitang tanungin, ilang taon ka na ngayon? Narinig mo na ba ang ganitong klaseng pagnanakaw sa airport? O baka naranasan mo na mismo, kahit maliit lang ang nawala? Isulat mo sa comments ang edad mo at kung narinig mo na o naranasan mo na ito. Maraming seniors ang nagbabasa rito. Ang karanasan mo ay maaaring makatulong sa iba. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga panganib na nagsisimula pagkatapos ng check-in. Kapag wala na sa kamay mo ang bag, pero may control ka pa rin kung alam mo ang tama. Bahagi 3, ang tahimik na panganib. Pagkatapos ng check-in. Para sa maraming senior travelers, ang check-in ay parang tapos na ang problema. Naibigay na ang bag, may tag na, may resibo. Bahala na ang airline. Pero sa totoo lang, dito pa lang nagsisimula ang tahimik na panganib. Kapag maaga kang nag-check-in, hindi agad sumasakay ang bag sa eroplano.
Dumadaan muna ito sa mga lugar na hindi mo nakikita. May mga holding area kung saan naghihintay ang mga bag bago ikarga. Hindi palaging puno ng tao, hindi palaging may bantay. At minsan mas mahaba ang oras ng paghihintay kaysa iniisip mo. Para sa airport thieves, oras ang mahalaga. Mas matagal na nakatigil ang bag, mas maraming pagkakataon. Kaya ang unang praktikal na hakbang ay simple. Huwag mag-check-in ng sobrang aga. Kung maaari, panatilihin ito sa loob ng 2 hanggang 3 oras bago ang flight. Mas malapit sa boarding, mas diretso ang galaw ng bag. Isa pang tahimik na pangyayari ang hindi napapansin ng marami. Binubuksan ang bag pagkatapos ng check-in. Lahat ng checked luggage ay ini-scan. Kapag may kakaibang hugis, makapal na balot o bagay na hindi malinaw sa X-ray, bubuksan ito para sa manual inspection. Hindi ito masama. Ito ay proseso. Ang problema, hindi palaging perpekto ang pagkakasara pagkatapos. Minsan hindi hinila ng buo ang zipper. Minsan may maliit na siwang. At ang maliit na siwang na iyon ay sapat para sa susunod na tahimik na pagkuha. Kaya para sa senior traveler, may mahalagang ugali na dapat buuin. Kapag dumating ka sa destinasyon, huwag agad umalis. Bago ka lumayo sa baggage area, silipin ang buong zipper line. Huwag lang ang lock, hawakan at pakiramdaman kung may kakaiba. Maraming pagkawala ang nangyayari pagkatapos ng security check, hindi bago. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas inaasahan ng marami, ang tracker. Maraming seniors ang nagsasabi, may AirTag ako, okay na yon. Magandang tool ang tracker, pero hindi ito proteksyon. Ang AirTag ay mata, hindi kandado. Ipinapakita nito kung nasaan ang bag, pero hindi nito pinipigilan ang pagkuha. Kung gagamit ka ng tracker, may 2 mahalagang bagay. Una, itago ito. Huwag ilagay sa madaling makita na bulsa. Mas mabuti kung nasa ilalim ng lining o sa lugar na hindi agad mapapansin. Ikalawa, patayin ang tunog kung maaari. May mga magnanakaw na marunong mag-scan. Kapag tumunog ang tracker, madali nila itong aalisin. Ang tracker ay para sa impormasyon, hindi para sa kampante na pakiramdam. Isa pang sitwasyon na madalas nangyayari sa seniors. Ang gate check. Minsan sasabihin ng staff, "Ma'am, sir, i-check-in na po ang carry-on." Kapag pagod ka na, madalas oo na lang ang sagot. Pero bago mo ibigay, may isang dapat laging gawin. Ilabas ang gamot, dokumento, at anumang hindi pwedeng mawala. Huwag umasa na sandali lang. Kapag nawala ang carry-on na iyon, kasama na ang pinakamahalaga. Tanungin kita sandali, kung ang bag mo ay mawala ngayon, alam mo ba agad kung saan ito huling nakita? At ano ang unang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo? Ang tanong na iyan ang dapat mong sagutin bago ka pa'y bumiyahe. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit mas madaling target ang bag ng seniors. Hindi dahil sa edad kundi dahil sa dala at kilos. Bahagi 4. Bakit mas madaling target ang bag ng seniors? Maraming tao ang nag-iisip na kapag senior ka, mas maingat ka na, mas planado, mas disiplinado. At kadalasan, totoo iyon. Pero sa airport, ang pagiging maingat ay minsan nagiging senyales. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa dala at kilos. Ang unang bagay na napapansin ng tahimik na kumukuha ay ito. Ano ang maaaring mawala na magdudulot ng panik? Sa bag ng senior madalas naroon ang sagot, gamot, reseta, medical papers, passport, travel documents. Hindi ito luho. Ito ay pang-araw-araw na pangangailangan. At alam ito ng magnanakaw. Kapag nawala ang isang bag na may damit lang, may abala pero may solusyon. Kapag nawala ang bag na may gamot at dokumento, ang epekto ay mas malalim, mas maraming stress, mas kaunting pagtutol, mas madalas ang katahimikan, hindi dahil mahina ang senior, kundi dahil ayaw ng gulo. Maraming seniors ang pipiliing mag-adjust na lang, bumili ng kapalit, humingi ng tulong sa kamag-anak,
Uminom ng mas kaunting dose at ito ang binabasa ng kumukuha, mababang tsansang habulin. Isipin mo ito sandali. Kung mawala ang bag mo ngayon, alin ang unang hahanapin mo? Damit ba? O ang gamot na iniinom mo araw-araw? Ang ikalawang bagay na napapansin ay ang kilos. Kapag may problema, maraming seniors ang hindi agad nagrereklamo, hindi agad nagtataas ng boses, hindi agad humihingi ng supervisor. Hindi ito mali, ito ay ugali. Pero sa airport environment, ang katahimikan ay minsan napagkakamalang pagsuko. Kaya mahalagang baguhin hindi ang ugali, kundi ang istruktura ng dala. Ang pinakaunang praktikal na hakbang ay ito. Huwag ilagay sa iisang bag ang lahat ng kritikal. Ang gamot at dokumento ay hindi dapat magkasama sa checked luggage. Mas ligtas kung ang gamot ay nasa personal item. Isang maliit na pouch, laging nasa ilalim ng upuan, hindi umaalis sa paningin. Ang dokumento naman, huwag nakalagay sa labas ng bag, huwag madaling makuha. Mas mabuti kung may hiwalay na lalagyan na may privacy cover. Hindi ito para gawing komplikado ang biyahe. Ito ay para bawasan ang epekto kapag may nangyari. Ikalawang hakbang, maging handa sa gate. Kapag sinabi ng staff na i-check-in ang carry-on, huwag agad ibigay. May simpleng tanong na dapat itanong sa sarili. Ano ang hindi pwedeng mawala ngayon? Gamot, passport, phone, wallet. Ilabas muna ang mga ito. Kahit sandali lang. Maraming senior ang nagsasabing, sandali lang naman. Pero maraming pagkawala ang nagsimula sa sandali lang. Ikatlong hakbang, huwag ipakita ang buong nilalaman ng buhay mo sa isang bag. Kapag ang bag mo ay mukhang mabigat sa halaga, mas nagiging interesante ito. Mas ligtas ang bag na mukhang simple, pero ang laman ay maayos ang pagkakahati. Tanungin kita, kung may kukuha ng bag mo ngayon, magkakaroon ba siya ng lahat ng kailangan mo para sa buong biyahe? O may natira pa sa'yo? At isa pang tanong, kapag may problema, alam mo ba kung sino ang lalapitan at ano ang sasabihin? Ang pagiging handa ay hindi lang sa gamit. Ito ay sa isip. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling yugto ng panganib. Ang sandaling iniisip ng lahat na tapos na ang biyahe, pero doon pa lang nagiging pinakadelikado. Bahagi 5. Ang pinakadelikadong sandali. Baggage claim. Maraming pasahero ang iniisip na tapos na ang panganib kapag nakalapag na ang eroplano. Lumabas ka na sa gate, tahimik na ang paligid, ang natitira na lang ay kunin ang bag. Pero sa totoo lang, dito nagsisimula ang pinakadelikadong sandali. Ang baggage claim ay kakaiba. Walang security check, walang boarding pass na hinahanap, at maraming taong pagod at nagmamadali. Para sa airport thieves, ito ang huling pagkakataon. Isa sa pinakakaraniwang senaryo ay ito. Lumabas ang bag sa carousel, may isang taong hahawak, titingin sandali at maglalakad palayo. Kapag may tumingin, madaling sabihin ang linya, ay maling bag. At madalas, walang susunod na tanong. Bakit gumagana ito? Dahil maraming bag ang magkakamukha at dahil inaakala ng lahat na tapos na ang biyahe. Isa pang mahalagang detalye, ang unang lumalabas na mga bag, kapag kaunti pa ang tao sa paligid, mas kaunti ang mata, mas kaunti ang tanong, mas madali ang pagkuha. Maraming seniors ang gumagawa ng ganitong pagkakamali. Nakikita nilang wala pa ang bag nila, kaya uupo muna, pupunta sa banyo, titingin sa phone. At sa ilang minutong yon, doon nawawala ang bag. Hindi ito tungkol sa bilis ng pagkuha. Ito ay tungkol sa presensya. Mas ligtas kung nandoon ka mismo sa harap ng carousel. Hindi para makipag-unahan, kundi para makita agad kung sino ang unang hahawak. Kapag nakita mo ang bag mo, huwag mo nang iwan. Hawakan agad. Kahit hindi mo pabuhatin. Iyan ay malinaw na mensahe. May nag-aabang. Isa pang tahimik na panganib ay ang pagiging abala. Phone sa kamay, headphones sa tenga, usap sa kasama. Kapag hindi ka nakatingin, mas madali kang lampasan. Para sa senior traveler, mahalagang gawing simple ang huling hakbang.
tingin sa carousel, hindi sa phone. Kapag nakuha mo na ang bag, huwag agad lumabas ng area. May huling dapat gawin, silipin ang bag. Hindi lang ang lock, hindi lang ang tag, kundi ang buong paligid ng bag. Tingnan kung may hiwa, may bukas na zipper, may kakaibang marka. Kung may napansin, mag-report ka agad habang nasa airport ka pa. Kapag lumabas ka na, mas mahirap ang proseso, mas maraming paliwanag, mas kaunting aksyon. Maraming seniors ang nagsasabi, "Pagod na ako, ayaw ko nang makipag-usap." Pero tandaan ito, ang huling lakas mo sa airport ay protection mo. Tanungin kita sandali, kapag nakuha mo ang bag mo, alam mo ba kung ano ang una mong tinitingnan? Lock lang ba? O ang buong bag? At isa pa, kung may kumuha ng bag mo ngayon at nagsabing maling bag, sigurado ka bang may sasaway? Ang layunin dito ay hindi maging praning. Ang layunin ay maging present hanggang dulo. Dahil sa airport, ang panganib ay hindi natatapos sa landing. Natatapos ito kapag ikaw mismo ang lumabas na buo ang dala. Ito ang huling paalala sa sharing ito. Hindi lahat ng pagnanakaw ay maiiwasan. Pero maraming pagnanakaw ang hindi mangyayari kung alam mo kung kailan at saan dapat maging alerto. Bonus o tahimik na detalyeng madalas nakakaligtaan. May mga panganib sa airport na hindi dahil sa bag mismo, kundi dahil sa maliliit na detalyeng akala mo walang epekto. At kadalasan dito nadadapa ang maraming senior. Unahin natin ang loob ng bag. Kapag binuksan ang bag, ang unang tinitingnan ay nasa ibabaw. Kung may mahalagang gamit agad nakita, mas mabilis ang desisyon. Kaya mahalagang gumamit ng layer sa loob ng bag. Hindi ito tungkol sa ganda ng pag-impake. Ito ay tungkol sa pagbagal ng pagkuha. Ilagay ang mahalagang gamit sa ilalim. Takpan ng damit. Gumamit ng organizer o packing cube. Kapag kailangan pang galawin ang ilang layer, mas nagiging abala. At kapag may abala, mas madalas umatras ang kumukuha. Ikalawa, ang madalas nakakalimutang panganib, baggage etiquette. Maraming seniors ang nagsusulat ng buong pangalan, home address, at personal phone number. Ang hindi nila alam, ang etiketa ng bagahe ay nakikita ng kahit sino. Ibig sabihin, alam ng iba na wala ka sa bahay. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila kung paano ka kontakin. Mas ligtas kung gumamit ng privacy luggage tag, yung may takip o card holder. Isara ang impormasyon. Kung maaari, email ang ilagay sa halip na home address. At kung may card sa loob, baliktarin ang sulat. Huwag agad ipakita ang buong detalye. Ikatlong paalala, huwag maglagay ng kahina-hinalang bagay sa bag. Mga saradong kahon, kakaibang balot, maraming cable na magkakasama. Hindi dahil bawal ka agad, kundi dahil inaanyayahan itong buksan ang bag. Kapag binuksan ng security ang bag, bumabalik tayo sa dating panganib. Hindi palaging maayos ang pagkakasara. Kung simple at malinaw ang laman, mas kaunti ang pagbubukas, mas kaunti ang risk. At panghuli, ang madalas balewalain, outer pockets o panlabas na bulsa, madaling ilagay, madaling kunin, at pinakamadaling mawala. Goggles, charger, maliit na wallet. Para sa airport thieves, ang outer pocket ay pinakamabilis na access. Kung mahalaga ang gamit, huwag ilagay sa labas. Lahat ng ito ay maliliit na hakbang. Pero kapag pinagsama, malaki ang epekto. Hindi mo kailangang maging paranoid. Kailangan mo lang maging isang hakbang na mas handa. Sa airport, ang kaalaman ay proteksyon. Kung umabot ka hanggang dito, isa lang ang ibig sabihin nito. Seryoso kang magbiyahe ng ligtas. Sa video na ito, malinaw ang isang bagay. Sa airport, hindi lahat ng bag ay pareho ang turing. At hindi lahat ng pasahero ay pantay ang risk. Hindi dahil mahina ang senior, hindi dahil kulang sa karanasan, kundi dahil may dala kang mas mahalaga. Nakita natin kung paano pumipili ang airport thieves, kung paano nagiging target ang mga bag na tahimik, kung paano ang lock ay minsan nagiging senyales, kung paano ang check-in, baggage claim, at huling sandali ay pwedeng maging panganib kapag hindi ka handa. At higit sa lahat natutunan natin
na may kontrol ka pa rin. Hindi lahat ng pagnanakaw ay maiiwasan. Pero maraming pagnanakaw ang hindi mangyayari kung alam mo kung saan at kailan ka dapat maging alerto. Kung ikaw ay senior o may magulang, lolo o lola na bumibiyahe, ang kaalamang ito ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa kanila. Kaya ngayon, kung pakiramdam mo may natutunan ka, i-like mo ang video na ito. Hindi dahil hinihingi namin, kundi dahil gusto mong mas maraming senior ang makarinig ng babalang ito. Mag-subscribe ka sa Bantay Airport at Travel. Hindi kami nagbebenta ng takot. Nagbibigay kami ng kaalaman na hindi laging sinasabi sa airport. At mahalaga ito, mag-iwan ka ng komento. Isulat mo kung ilang taon ka na ngayon, saang bansa ka madalas bumiyahe, at kung narinig mo na ba o naranasan mo na ang ganitong sitwasyon. Hindi lang kami ang babasa niyan. Maraming senior ang nagbabasa ng comments. Ang karanasan mo ay maaaring maging babala na makakaiwas sa problema ng iba. Kung may kakilala kang senior na may paparating na biyahe, ibahagi mo ang video na ito. Isang share pwedeng maging isang ligtas na biyahe. Tandaan mo ito, ang biyahe ay hindi nagtatapos sa landing. Nagtatapos ito kapag ikaw ay ligtas na nakalabas ng airport, buo ang dala at kalmado ang isip. Hanggang sa susunod, dito sa Bantay Airport at Travel, protektado ka dito.